Hello? God again. Yung hashtag niya ay Finding Life in Him. This is in line with our theme, no? Fullness of life in Jesus Christ. Kaya naman ang pag-uusapan din natin sa hapong ito ay relevant, no, sa napakaraming kabataan ngayon. I was praying to the Lord and I asked God, kamusta ba, Lord, ang mga kabataan? How are their hearts? Ano bang laman ng puso nila nung pinagdadaanan nila? Kaya naman ito ang topic natin. Sabay-sabay nating basahin. When life feels empty. Nako, maraming makaka-relate. Pwedeng pumunta sa lugar na ito, no? Na nakangiti. Nakita si friend, kinawayan. No? Masayang-masaya. Pero deep inside ay empty pala. No? At ang ating key verse ay sa John 4, verse 1 to 15. Pero mamaya natin yan babasahin. I have few questions for you habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Number 1, it's something that we have to reflect on. Mga pag-isipan natin, pero wag na kayo magtaas ng kamay o sagutin pa. Sagutin nyo lang sa puso't isip nyo, kayo lang ni Lord ang nakakaalam nito. Do you frequently find yourself questioning your purpose in life? Nandun ka ba sa punto ng buhay mo ngayon, you're asking God, you're asking yourself, ano ba talagang purpose ko sa buhay? Yes, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, ginagawa mo yung routine mo everyday. Pero you have that one big question mark. Ano nga bang purpose ko sa mundong ito? Some of us here, they are just merely existing. Nag-i-exist lang sa mundo. May katawan, may isip, may kaluluwa, may puso. They are existing, yes. They are here, yes. But they are not really living. They are just existing. Hindi nila alam yung purpose nila sa buhay. Hindi nila alam bakit sila nilikha ng Diyos. Hindi nila alam bakit pa sila nabubuhay ngayon. And probably, many of us here feel the same. Number 2 question, do you feel alone? Even with a lot of people surrounding you, pwedeng marami kang friends sa school, or sa workplace, or you have your families with you every single day, pero you feel alone. It's as if the whole world has left you. Pakiramdam mo ba tinalikuran ka na ng lahat? Iniwan ka na ng lahat. Worse, yung mga talagang pinagkakatiwalaan mo, yung mga talagang inaasahan mo, you just feel so alone, deep within. No? At wala kang mapagsabihan nun. Nahiya kang aminin na yun yung nararamdaman mo. Kasi iba sa atin, no? Siga-siga pa sa eskwelahan. We portray that we are so happy, we are so enthusiastic, pero deep inside, pakiramdam mo, wala nang nagmamahal sa'yo. Iniwan ka na ng lahat ng inaasahan mo. Number 3, do you feel demotivated to pursue anything in life? Wala ka ng motivation. You just do it for the sake of doing it. You just do things for the sake of finishing things. No? Kailangan ko mag-aral Kasi kawawa yung magulang ko. Kailangan ko magtrabaho kasi wala kaming kakainin. Kailangan ko umattend ng church kasi sabi ni life group leader. Pero you're not motivated anymore. Wala na yung joy. Ginagawa mo na lang kasi kailangan mong gawin. You used to be the person that is so excited. You were so excited to pursue many things in life. Ang dami mong dreams, ang dami mong gustong ma-achieve sa buhay, pero ngayon wala na. You just want to exist. Parang hinihintay na lang natin na kunin tayo ni Lord o matapos na yung buhay natin. Do you feel that? Last but not the least, do you feel lost? Lost ka ba sa buhay? You have no idea where to go, what to do, how to do things, and when to do them. You have no idea. Nangangapa ka na lang. No, some of us here siguro, they started na-figure out nila lahat sa buhay nila. Alam nila, when they were young, ang dream ko maging doctor, ang dream ko maging lawyer, ang dream ko makapagtrabaho sa malalaking companies. But now, wala na lahat ng yun. You just don't know what to do. You just don't know the next step. Hindi mo na talaga alam. Kinakapa mo na lang, pag nagkamali, hindi. Kapag tama, oo. Hindi mo na ma-figure out yung tamang dynamic sa buhay. Baka yung iba sa atin naka-check sa lahat ng ito ngayon. Sa likod ng mga ngiti, no, at pagsigaw natin, pagsayaw natin, ay merong puso na talagang ubos na. If you say yes to most of the questions or all of the questions, the Lord wants to do something in your life. And meron sa Bible, no, na ganito yung kanyang naranasan. She felt empty. Mamaya makikita natin, no? May emptiness sa kanyang puso na hindi mapunuan. Ang dami niya nang sinubukan. And she keeps on digging and digging and digging deep para lang masatisfy ang kanyang puso. At yun yung pag-uusapan natin. Maybe we can relate to her, no? In some way. In John 4 verse 11 to 15,
Hindi na natin babasahin. Actually, 1 to napakahabang passage. Ito ay kwento ng isang Samaritan woman. Simulan natin dun kay Jesus. Papunta siya ng Galilee at nadaanan niya yung Samaria before he get there dun sa place na yun. Dumaan siya dun sa Samaria. At nagpahinga siya, malapit dun sa Jacob's Well. At nung nagpapahinga si Jesus, merong babae, Samaritan woman, na pumunta para sumalok ng tubig mula dun sa balon. And very timely nung encounter ni Jesus dun sa Samaritan woman. Kasi during that time, yung babae pala ay, she wasn't just looking for water, no? Hindi lang para sumalok dun sa tubig, but there's something more. And that encounter changed her life forever. So yun na nga, nung nagkaroon sila ng encounter ni Jesus, sabi ni Jesus, can you get me a drink? No? Bigla niyang kinausap yung Samaritan woman. Pero ito yung plot twist doon. Nagtaka yung Samaritan woman na bakit kinakausap ako nito? Jesus is a Jew. Hudyo si Jesus. And merong alitan ang Hudyo at saka mga Samaritans. So they are not really in good terms. Hindi sila in good terms eh. So for Jesus to reach out to that Samaritan woman, it was something. There must be something. Hindi lang yun basta parang aksidente lang. Merong mas malalim pa. And so on and so forth. No, may mga sinabi si Jesus. Pero ito na lang yung binigyan ko ng emphasis. John 4 verse 11 to 15. If you have your Bible, mas maganda. In John 4 verse 11, the woman said, Sir, where will you get that living water? Yun kasi sabi ni Jesus sa kanya. Na hindi lang daw yung, in paraphrase, hindi lang yung water na hinahanap niya doon sa balon yung kayang ibigay. Pero yung living water. Yun yung tanong niya, where will you get that living water? The well is very deep. And you have nothing to get water with. Wala naman daw si Jesus. Wala siyang pangkuha, pangsalo. Are you greater than our ancestor Jacob? He is the one who gave us this well. He drank from it himself, and his sons and all his animals drank from it too. Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. Yun pala yung tinutukoy ni Jesus noon. Yung water na paulit-ulit na kinukuha ng Samaritan woman dun sa well, yung water na pala yun will not satisfy the true thirst. Kukuha lang siya sa salok, routinary, sa salok, mamaya babalik. At hindi ito yung water na nire-refer ni Jesus. Ano yung kasunod doon? But anyone who drinks the water I give. Yun yung sabi ni Jesus Anyone who drinks the water I give will never be thirsty again. Napakaganda, no? Kasi yung Samaritan woman, pabalik-balik siya. Pag naubos yung tubig, babalik ulit. Pag naubos, babalik. Pero sabi ni Jesus, meron akong water na ibibigay sa'yo. And if you drink that water, you will never be thirsty again. The water I give people will be like a spring flowing inside them. It will bring them eternal life. Napakaganda. Hindi lang yung tubig na magsasatisfy ng thirst mo for now. Ganon kasi yung tubig, kagaya niyan, meron akong tubig. Lang ng lalamunan. Ngayon lang, mamaya mauuhaw ka na, pero yung tinutukoy dito ni Jesus, it's not something that will satisfy you for just a while, for just few minutes. The woman said to Jesus, Sir, give me this water, then I will never be thirsty again, and won't have to come back here to get more water. Napakaganda ng prayer ng Samaritan woman. Kung babalikan natin yung story niya, if you have your time sa inyong mga tahanan, tignan niyo yung story ng Samaritan woman. Alam ni Jesus that she had 5 husbands. Nagkaroon siya ng 5 asawa. At yung kinakasama niya ngayon ay hindi niya asawa. Can you just imagine, pag inopen natin yung spiritual eyes natin, what kind of life she had? She was searching for something. May hinahanap yung Samaritan woman. Hindi niya nahanap dun sa first husband niya. Ano nangyari? Another one. Pangatlo. Pang-4, pang-5. This time, hindi na nga niya asawa kinakasama lang niya. Can we just look at her life? She was searching for something. It's not just mere water. She was in deep search for something. Kaya nung sinabi ni Jesus, hindi lang ito yung kaya kong ibigay sa'yo. Meron akong ibibigay. At yung bagay na yun, na ibibigay ko sa'yo, yung makakapagpatigil ng paghahanap mo. And we can all relate to this Samaritan woman. We can be in constant search for something. Kayo, ano yung masyado yung pinaglalaanan ngayon? Kasi you think it will satisfy the thirst. It will satisfy the hunger. Next slide. Some significant learnings from the story. 3 lang. No, yung mga natutunan ko dito sa story na to. Number 1, we can never hide our emptiness from Jesus. When that woman encountered Jesus, hindi nagkwento yung Samaritan woman kay Jesus. Hindi siya nagsabi,
na, Jesus, meron akong 5 naging asawa. No. Wala siyang kinento na anything about her background. Pero minention yun ni Jesus sa mga susunod na passage. Kaya nga may inoffer si Jesus eh. Walang sinabi to, listen to this. Walang sinabi yung Samaritan woman sa kalagayan niya, pero ang sabi ni Jesus, may ibibigay ako sa yung living water na makakapag-satisfy sa'yo. And it's the same with us. Kahit itago nyo o ikubli nyo sa tao yung emptiness ng puso nyo, you feel empty now, you feel lost, you feel hopeless, you feel like you're just existing, but you have no purpose in life, you cannot hide it to the Lord. Kahit itago mo yan sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, no. There's no way you can hide it from God. He knows the condition of your heart today. Number 2, an empty heart is in constant search for something or someone that it thinks might fill the void, no? Ito yung observation dun sa story. Can you just imagine, parang ma-reach mo yung 5 asawa? Nakakapagod yun. Isa pa nga lang eh. Imagine how desperate that woman was that time. Kasi may hinahanap siya. Makasama mo, iba't ibang lalaki sa buhay mo. That was just so desperate. Yung isa talagang empty na puso, just like that Samaritan woman's heart, is in constant search for something. Or ngayon, sa atin ngayon, pwedeng hindi lalaki, pwedeng hindi babae, pwedeng gamit. Doon natin hinahanap para lang matanggal yung emptiness. Minsan sa achievement, minsan sa yaman, para lang mawala yun. And number 3, Jesus knows what to do with our emptiness. Even without the woman saying something to Jesus, Jesus knew what to do. Kaya nga siya may inoffer na living water kasi alam niya eh. Alam niya na ang kailangan ng Samaritan woman was not just the water from the well, hindi yun. Alam ni Jesus that time eh. Merong pang mas malalim na hinahanap yung puso ng babae. Hindi lang yung water from the well na makakapag-satisfy ng kanyang thirst. Jesus knows what to do with our emptiness. God knows your emptiness. And walang exempted dito. Kahit Christian ka pa, kahit matagal ka na kay Lord, at some point in your life, you feel like you have no purpose. Kahit natambay ka pa dito sa church, no, every Sunday tumutugtog ka, nagpapawit ka. At some point in your life, you can just feel so lost. You can feel demotivated. At some point in your life, you just cannot figure out what's going on. Di mo maintindihan. At some point in your life, nothing in this world can really fill that up. Yung emptiness sa ating mga puso. Now, hindi ko na patataasin ang kamay nyo. Pero sagutin nyo to sa heart nyo. Do you really want to overcome that feeling of emptiness? Because all of us experience that. Lahat tayo nararanasan yun. Even I, walang exempted. All of us at some point in our lives. Now, meron lang akong 3 bibigyan ng matinding lundo, ng emphasis, no? For us to cure yung feelings of emptiness. The cure to emptiness. Ito yung 3 steps to overcome feelings of emptiness. At alam ko, napakaraming paraan ng Panginoon para mawala yung emptiness sa ating mga puso. Pero let's focus on this 3. Number 1, stop seeking satisfaction from the world. Ito yung una mong itigil. Pansinin nyo, kailan kayo pinaka nagiging empty? Sa mga panahon na umaasa tayo sa mga bagay sa mundo para i-satisfy tayo. Emptiness is such a horrible feeling. Napaka-horrible, napakasamang pakiramdam nito. Nobody of us, nobody in this place would want to feel empty. Amen? Sino dito yung gusto nila demotivated sila sa buhay? Sino dito yung gusto nila lost sila sa buhay? Wala. It's such a horrible feeling. That's why many people today are so busy, sabihin mo, so busy finding out how to overcome it. Ayoko ng feelings of emptiness. Kaya ang dami ngayon, abalang-abala para mawala yung feeling na ito. They spend their life pursuing riches, fame, power, achievements, acceptance from others, etc. You open your social media, halos lahat ng kabataan ngayon busy, nagpapayaman, busy, nagpapasikat. Nakakalungkot nga eh. Kasi kahit na anong paraan, basta lang sumikat, kahit pangit, kahit pumangit ang reputasyon, basta sumikat. Can you just imagine gaano kalalim yung hunger para gawin mo lahat, ma-attain lang ang mga bagay na ito? They spend their life pursuing acceptance. Gusto nilang matanggap sila, kaya sa school, they want to give their best para ipatunayan na magaling sila. Para lang mabilong sila sa group kasi all their life they feel rejected. Ang daming kabataan ngayon, ang daming young adults ngayon, sobrang desperado para lang maabot lahat ng to. Why? Because they believe that having all of this is the answer. Siguro pag yumaman ako, doon na ako totoong magiging masaya. Siguro pag nagkaroon na ako nitong trabaho na to,
Nakapasok ako sa kumpanya na to. Ito na yun. Siguro pag tinanggap ako ng mga nang bubuli sa akin sa school, ito na yung sagot. Ang dami. Ang daming mga kabataan ngayon, sobrang busy. Chasing after all of this. Pero ang ganda nung sabi ni Blaise Pascal, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man, which cannot be satisfied by any created thing, but only by God, the Creator, made known through Jesus Christ. Meron daw sa ating mga puso, naalala ko to lagi sinasabi to sa amin ng mama namin nung bata kami. Parang imagine niyo yung puzzle ng bata, na yung laruan ng bata na yung square, ipapasok lang dun sa shape na square. Ang triangle, hindi mo yan mapapasok dun sa shape na circle. Ganon din daw sa puso natin. Merong empty space sa puso natin na wala kahit sa mundong ito, kahit ano. Kahit may billion ka na, may million ka na, lahat na. Kaya nga magugulat kayo. Even tycoons, even business people, even the richest, the most famous. Sa Korea lang, ang taas ng suicide rate. Why? There is a God-shaped vacuum in the heart of each man na hindi kayang punan ng lahat ng ito. Hindi mo pwedeng punan ng gamit, hindi mo pwedeng punan ng kasikatan, yung area dito sa puso mo na nilikha ng Diyos para sa Kanya. Kaya nga pansinin nyo, nag-top kayo sa school, you are so happy and enthusiastic. Bukas, anxious ka ulit. Paano mo ma-maintain yun? Anxious ka na naman. May pera ka ngayon, dami mong pera. Pero ang isip mo agad, paano na lang kung bukas wala na akong pera? Saglit lang eh. Yung mga sikat, no, yung mga in pursuit of fame, makikita nyo, magpo-post sa social media, malungkot na malungkot, umiiyak sa harap ng camera. Whenever I look at these people, I can just imagine, bakit kaya ganun? Ba't ang lungkot pa rin? You have all this, and ang lungkot pa rin, at ito po yung sagot. Imagine, Samaritan woman, he had 5 men, hindi pa rin satisfied. Ngayon may kinakasama pa. Kasi ganito mga kapatid eh, yung empty na puso na yan, si Jesus lang makakapagpuno. Hanapin nyo sa lahat. Hanapin nyo sa tao, hanapin nyo sa bagay, hanapin nyo sa kasikatan. Hindi nyo matatagpuan. Tignan nyo yung sinabi ni Jesus sa John 4 verse 14. But anyone who drinks the water I give will never be thirsty again. Maraming tao ngayon yung sumasalok sa maling balon. Iba yung tubig na iniinom, hindi talaga nakakapag-satisfy. Andito lang oh. Naranasan mo na lahat, naranasan mo ng mahalin ng tao, naranasan mo ng magkaroon ng maraming kaibigan, pero hanggang dito lang. Pero ano daw yung kayang ibigay ni Jesus? Yung water that will leave us fully satisfied. Tignan nyo ito yung kasunod. The water I give people will be like a spring flowing inside them. It will bring them eternal life. Imagine nyo to, yung mga bagay na sobra nating kinakapitan, saglit ka lang pasasayahin, saglit ka lang aaliwin. Pero yung ibibigay daw ni Jesus, buhay. Yun yung kaya niyang ibigay, no? Buhay hindi lang dito sa lupa, kundi buhay hanggang sa walang hanggan. Listen to this, next slide. Your empty heart does not need temporary satisfaction. Hindi yan ang kailangan ng empty heart mo ngayon. Hanap ka ng satisfaction sa tao, hanap ka ng tao na mamahalin ka. Well, we are created for that, to love people. Pero minsan namamali, sa tao natin hinahanap yung satisfaction natin. We're looking for people to make us happy. Kaya pag di ka napasaya, miserable ka. Naghahanap ka ng tao na pakikiligin ka at i-assure ka, nakamahal-mahal ka. Pero yung taong mahanap mo, kulang din. And so what will happen to you? Disappointed ka rin. Diba? Kasi hindi talaga sila eh. Nagtrabaho ka, iginapang mo yung buhay mo, para lang umangat yung buhay mo, para lang makamit lahat ng to. Bumili ka ng pinakamagandang cellphone ngayon, pero wala pa rin. Because your empty heart does not need temporary satisfaction. It longs for true security. Alam niyo yung mga nagpapasaya sa puso niyo ngayon, na mga bagay dito sa mundo? Tignan niyo. Observe it. It will leave you more anxious. Lalo ka na anxious. Nag-succeed ka sa school, na-anxious ka kasi paano mo yun ma-maintain yung grade mo na yun. Ang dami mong pera sa bangko pero iniisip mo paano na lang kung magsara yung bangko. Nakahanap ka ng taong mamahalin ka pero iniisip mo paano pag iniwan niya na ako, paano na ako. Masaya ka pero walang security eh. Amen ba? Walang security sa lahat ng ito. And so your empty heart does not need all of this. It needs true security and Jesus alone can provide that. When was the last time you come to Jesus? Pwedeng yung iba sa atin hindi na lumalapit kay Jesus. Kanino na sila lumalapit sa ibang tao pag may problema.
Kanina nila ginugugol ang buhay nila sa trabaho, sa pag-aaral. Walang masama doon mga kapatid. But all of this can leave us empty-handed. Lahat ng ito. And so, Jesus wants you to come to Him so that He can fill you up again. So that He can fill that empty space in your heart that nothing in this world could ever fill. Diba? Yun yung sabi sa isang awit eh. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. And I could gain the world and all its treasure. But all those things would never be enough. Wala sa mundong ito, mga kapatid. Kahit ubusin niyo yung buhay niyo sa paghahanap ng makakasatisfy ng longing ng puso niyo. Kahit maganap kayo sa mundo ng makakatanggal ng pain niyo, makakatanggal ng loneliness, ng hopelessness. Kahit nasabihin niyo pang na tamang tao yan, hindi. No one in this world can satisfy you, only Jesus. You can always come to Jesus. You can always run to the one who can give you the living water. And you will forever be satisfied. Ano yung pangalawa natin? Ano yung una? Stop seeking satisfaction from the world. Number 2, stop comparing yourself to other people. Sabi ni President Theodore Roosevelt, comparison is the thief of joy. Ang dami ko nakikita sa social media ngayon mga kabataan ng lungkot-lungkot. Why? They compare their life to other people. Lahat kasi ngayon sa social media magandang buhay eh. 'Di ba? Sa TikTok, lahat ngayon mayaman. Lahat ngayon masaya ang buhay. Pero hindi nyo alam kung anong klaseng buhay ang meron sila. It's just a portion. It's just 2% of the whole life that they're living. Inggit na inggit tayo sa mga kaedad natin na nakaka-travel. Meron sila nito, niyan. Inggit tayo dun sa mga nag-reflex ng mga achievements sila sa buhay at the age of 22. Nakapagpundar na ng 3-bedroom condominium. Tapos tatanungin pa, ikaw, ano nang naipundar mo? Galit lang ang nabuko. Lahat ngayon sa social media mga kapatid. Sobrang ganda ng pinoportray, ng pinoproject na buhay. And so what is happening now? Kino-compare natin. Kailangan sa ganitong edad may trabaho ka na kasi may trabaho din siya. Kaya pag wala pang opportunities na nagbubukas sa'yo, down na down ka, feeling mo lost ka na sa buhay mo, feeling mo wala nang plano ang Diyos sa buhay mo. Pag sila namamayag, pag sila sa school at ikaw kumakapit ka lang sa 72 na grade mo, you feel so down at feeling mo wala nang patutunguhan yung buhay mo. Because you compare. Kailan tayo pinakamalungkot? Pag nakatingin tayo sa buhay ng iba. Kaya nga ang nakakalungkot pa ngayon, inaabangan natin na bumagsak sila eh. Gusto natin pag miserable tayo, miserable lahat. Can you imagine how chaotic that is? Yung gusto mo sama-sama kayo sa baba kasi ikaw gano'y nararanasan mo. Kasi you tend to compare yourself to other people. Hindi kasi kayo pareha ng pamilya. Buti pa buti pa siya ang ganda ng pamilya niya, ang saya ng pamilya niya. Ikaw, wala kang mauwian na masayang pamilya. All you have inside your home is rejection, hurtful words. Kaya ano nangyari sa atin? Ang empty ng buhay. Ang lungkot-lungkot. Ang hopeless. We cannot see the direction. We cannot see God's plan. Kaya even the Bible said this. Galatians 6 verse 4 to 5. Pay careful attention to your own work. Doon ka lang sa trabaho mo. Doon ka lang sa sarili mo. Doon ka lang sa journey mo. For then you will get the satisfaction of a job well done. And you won't need to compare yourself to anyone else. For we are each responsible for our own conduct. Malinaw ang Bible eh. Tignan nyo, pag kahit ibigay mo yung best mo, binigay mo yung best mo, mamaya masaya ka kasi binigay mo yung best mo. Pero pag nalaman mo na meron pang mas magaling sa'yo, biglang malungkot ka pa rin. Uuwi ka pa rin luhaan. Di ba? Lahat tayo ganun. Yung masayang-masaya tayo, ang galing ko, ang galing ng performance ko. Tapos nakita mo yung isa, mas magaling pala sa'yo. Mamaya, ikaw na naman, malungkot ka na naman. Yung mga thoughts na naman sa isip mo, wala, patapon lang buhay ko. I am no better than these people. Wala nang plano ng Diyos sa buhay ko. Diba, can you imagine yung transition natin sa buhay kung minsan? Ang saya-saya natin, wow, great job, nabati ka ng boss mo. O kaya ng professor mo, o kaya ng teacher mo. Ang galing mo, ang galing mo. Eh nakita mo siya mas magaling. Eh diluhaan ka na namang uuwi. Magmumukmuk ka sa loob ng kwarto. You feel like you're not enough. We tend to compare, mga kapatid. Look at this. Focusing on other people's lives will keep us from truly living ours. From truly living the life God intended us to live. Baka mamatay na lang tayo o maubos na lang yung oras natin dito sa lupa kakatingin, kakasilip sa buhay ng iba. Hindi na natin na-enjoy yung buhay na iniregalo ng Diyos sa atin. Kasi nakatingin tayo dun sa tao na mas masaya ang pamilya,
Nakatingin tayo sa tao na mas magaling sa atin. Naubos na lang yung oras natin dito sa lupa na we didn't really enjoy the life that God has gifted us. Imagine, sabi ni Jesus, balik po tayo doon. Sabi ni Jesus sa kanyang salita, "The thief cometh to steal, kill, and to destroy. But I have come that you may have life and have it to the full." Pero ang daming kabataan ngayon, di nila nararanasan yun. Yung life to the full na inireregalo ni Jesus. Why? Hindi nila makita yung buhay nila eh. Why? Nakatingin sila sa buhay ng iba eh. You cannot even appreciate the little things that God is doing in your life. Hindi mo na-appreciate yun na nakakapag-aral ka. Hindi mo na na-appreciate na may inuuwian kang may bubong, meron kang hinihigaan. You cannot appreciate because you want more and more and more. You want the life of other people. Next slide, satisfaction is not found in being as successful as the people you look up to. Alam ko na marami sa atin ngayon yung may nilook up. Pwedeng K-pop, pwedeng sikat na tao, pwedeng yung mga kaibigan natin, may mga nilook up tayo eh. Pero you know what? Satisfaction is not found in being as successful. Alam niyo yung pinaka nakakalungkot? Yung matagal mong inasam yung buhay ng iba, naabot mo na yon at nahigitan mo pa, only to find yourself na empty pa rin. Matagal mong pinangarap na makapasa sa ganitong exam, yung iba kasi nakapasa na, ikaw hindi pa, nakapasa ka, empty pa rin. Gusto mong maging katulad niya, kasing galing niya, nung naging ganun ka, inubos mo yung buhay mo para maging ganun ka, ginugol mo sa trabaho kasi you want to be promoted just like him or her. Sa school, hindi ka na halos maka-attend ng church kasi gusto mo na ibigay yung best mo sa pag-aaral. You became successful. You became a top-notcher only to find yourself empty again. Satisfaction is not found in being as successful as the people you look up to. It is in discovering your unique God-given purpose and being able to live it out. Hindi yung goal ay maging kasing galing ng iba para maging masaya ka. Alam nyo, para totoo kayong maging masaya, i-discover nyo yung purpose nyo sa buhay. Have you asked God, Lord, bakit mo ko binuhay dito sa mundong ito? At bakit ako nabubuhay pa rin? Ang dami ngayon eh. Yung nasasagasaan lang patay. Lumabas lang ng bahay nila patay. Pero look at you. You're still here. You're still breathing. You have life. You have Jesus. Have you asked God, Lord, bakit ba nandito pa rin ako? Yung iba nasusunugan, wala na lahat. Naubos ang pamilya. Pero bakit nga ba nandito ka pa rin? That question, yung nag-iisang question na nagbago ng buhay ko, Lord, bakit ba ako nabuhay? Do you still want me to live, Lord? Kasi I don't see any purpose. Yun yung sabi ko nun kay Lord, no, when I was searching that time, Lord, hindi ko makita bakit ako nabubuhay. May rason ka pa ba? Or I'm just existing for the sake of existing? Pero wala na pala talaga akong purpose. You will fully be satisfied when you discover the purpose of God in your life here on earth. Kaya tignan niyo yung pinakamasasayang tao, pansinin niyo, sila yung mga nagbigay ng buhay sa Diyos. Sino yung pinakamasasayang tao? Hindi yung may pinakamalaking pera sa loob ng bangko, no? Sila yung naglilingkod sa Diyos. Alam nila eh kung para saan sila nabubuhay. Gusto ko kayong bigyan ng assignment, listen to me. Tanungin niyo si Lord, anong purpose niya for your existence? Hindi kayo binuhay ni Lord sa mundong ito para lang makapag-aral, makapagtapos, makapagtrabaho at mamatay, makapagpayaman, makatulong sa pamilya, hindi lang yun. God has a higher purpose for each one of you. Sa bawat isa sa inyo, walang nilalaktawan si Lord. Sa bawat isa sa inyo, may purpose ang Diyos. Hindi ka nakalimutan ni Lord. Hindi ka nakalihis sa paningin ni Lord. Kitang-kita ka niya at alam niya yung gagawin niya sa buhay mo. At alam niya kung para saan yung buhay mo. Hindi lang para huminga, kumain ng masarap, pumunta sa iba't ibang magagandang lugar. No! Napakababaw na purpose yan sa buhay, mga kapatid. God has a higher calling in each of you. And I can just imagine how beautiful that purpose is. Can you just imagine Ate Sam na gustong mamatay? Gagamitin pala ng Diyos to preach His word? I cannot imagine that. Isang buhay na patapon, I don't even know what to do with my life. May purpose pala si Lord. Tatawagin pala ako ng Diyos. I didn't have any idea back then. And so mga kapatid, find your satisfaction. Find your fulfillment. Find your meaning in life by discovering God's purpose.
Don't find meaning in your achievements. Lagi kong sasabihin yan, I have attained many things for God's glory. But that's not it. Magkaroon ka man ng maraming businesses, ng mga ari-arian. But that's not it. It is in discovering your unique God-given purpose. Hindi yung purpose ng iba. Ay, kailangan maging preacher din ako katulad ni Ate Sam. Hindi. Ay, kailangan maging worship leader. Hindi. May unique God-given purpose ang Diyos sa bawat isa sa atin. You have to discover that. Alamin mo yun habang nabubuhay ka. Huwag nating, I would like to grab this opportunity lang din. Huwag niyong ubusin yung oras niyo at panahon niyo sa kakahanap ng tamang tao. Dadating yan. Hindi niyo kailangan hanapin yan. Hanapin niyo yung purpose ng Diyos sa buhay niyo. Kasi kahit mapunta kayo sa tamang tao na sinasabi niyo, kung hindi niyo alam yung purpose ng Diyos sa buhay niyo, masisira kayo pareho. Liligawin niyo ang isa't isa. Nagliligawan kayo mamaya, liligawin niyo na ang isa't isa. Huwag niyo ubusin ang oras niyo. Dadating yan. Ilaan niyo yung buhay niyo ngayon para hanapin, Lord, anong purpose mo sa buhay? Lalo na sa mga kalalakihan natin dito. You will be a leader of the family. Magiging head kayo ng tahanan. Hindi pwede. You will not be able to lead a family without you being clear about your purpose. I have to be really bold about this. Dadalhin yung pamilya nyo sa kalikuan. If you're lost in life, you cannot lead your wife. If you don't know your purpose, you cannot expect the same sa inyong mga girlfriends, sa inyong mga boyfriends. And so, take this time, mga kapatid, to discover God's purpose in your life. Alamin nyo, kasi pag nalaman nyo yung purpose nyo sa buhay, magdadala ang Diyos ng tao na makakatuwang nyo para i-fulfill yung purpose na yan. Tao na makakatulong nyo para gawin ang pinagagawa ng Diyos. Hindi tao na maglalayo sa'yo sa purpose ng Diyos. No, that's not how it works. And so, discover your unique God-given purpose and live it out. Isa pamuhay mo. Gawin mong buhay yung purpose ng Diyos sa'yo. Number 3, stop living for the approval of men. The applause and appreciation of men only provide temporary happiness. Ay, ang daming tatamaan nito. Sobrang people pleaser natin. Nang nagsimula yung pag-rise ng social media, ng TikTok, lahat tayo gusto nating mapasaya ang tao. We have this tendency na yung buhay natin dapat nakakatuwa sa kanila. May fear tayo na ma-offend natin sila. May fear tayo sa criticism. Kaya nga, di ba, nalulugmok tayo pag may mga nagko-comment sa mga post natin na hindi maganda? Kasi we live for their approval eh. Masaya tayo pag pinapalakpakan. Masaya tayo pag pinupuri. Masaya tayo pag kino-comment ng mga tao. Pero you know what? Lahat na yung temporary lang. Ang dami ko nakikita ngayon sa social media. Sobrang ina-idolize sila. No, content creators, sobrang ina-idolize ng mga tao. Sobra. And they feel happy about the fame, about the commendations, the praises. Pero mamaya magugulat ka, gagawa ng post na nag-e-explain ng side nila dahil nagkamali sila. Napaka-unstable. Pag nakadepende sa sasabihin ng ibang tao yung buhay natin. Napakalungkot ng isang buhay na nabubuhay para lang sa approval ng iba. Yung nabubuhay ka para lang palakpakan. Tapos, paano kung hindi ka napalakpakan? Masaya ka kasi ang daming natutuwa sa'yo. Paano kung hindi ka na nakakatuwa? Napaka-unstable, hindi secured. Kaya ang dami ngayon yung mga mentally, emotionally unstable. Bakit? Ang buhay nila nakadepende sa kasiyahan ng iba. Pag masaya yung iba sa buhay ko, masaya rin ako. Pag na-disappoint sila sa akin, lugmok na rin ako. Kaya tignan niyo si Apostol Pablo sa Bible, one of my favorite verses, ito yung lagi kong nililive out. No? Natuto ako ng sobra sa kanya. Ang prinsipyo niya lang, 2 Corinthians 5 verse 9, so we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. Bakit sobrang saya ni Apostol Pablo? Nasa kulungan siya nung sinabi niya, nung sinulat niya yung verse na rejoice in the Lord always. Bakit sobra niyang saya sa buhay? Kahit na tinutuligsa siya. Bakit sobra niyang saya sa buhay kahit na iniwan niya yung magandang buhay? St. Paul was very eloquent. Ang ganda ng buhay niya. Kung pinerso niya yon, ang ganda ng direksyon eh. Napakaganda ng training niya. Napakagaling niya. One of the most excellent characters in the Bible. Pero iniwan niya yun. To serve the Lord. To preach the word. Pero sobrang fulfilled ng buhay niya. Kahit tignan niyo Ephesians, Philippians, mga sinulat niya, you can see how satisfied he was. Bakit? Balikan natin yung prinsipyo niya. Ang goal niya lang, hindi ma-please yung tao eh. Ang goal niya, ma-please ang Diyos. Yun lang yung tinitignan niya.
At ako personally, na-apply ko yun sa buhay ko. Lagi ko tong kinikwento. When I was in college, nawalan ako ng friends. Lahat sila. Just because I was standing no, sa aking pananampalataya. Lahat! Nalimas! Naubos! Kahit na yung mga sinashare ko ng Word of God, tinalikuran nila ako. Kasi meron akong tinatayo ang prinsipyo. Hindi nila naintindihan. O pasok ako nun sa review center during board exam. Wala akong kasama. Pero masaya ako. Kasi I don't have to please them. There's no need for that. Yun ang prinsipyo ko sa buhay and I learned to really be contented. Meron o wala, natutunan ko yun, maging kontento. Bakit? Hindi ako nabubuhay para sa kanila. Nabubuhay ako para sa Diyos na nag-alay ng buhay para sa akin. Yun ang totoong buhay. You will be fully satisfied when you learn to not mind the opinions of other people. Well, ibang usapan when they are just concerned and they are just criticizing you for your betterment, no problem with that. Pero yung nakaasa yung buhay natin, yung kasiyahan natin, yung mood natin, paano ka hindi lulungkot? Nakakalungkot talaga yung buhay na nakaasa sa iba. Pero tignan nyo to, when our lives bring joy to the heart of God, pag si Lord daw yung plinis natin, si Lord yung pinasaya natin, He will surely fill us. He will surely fill us with all the good things that we will be needing in this lifetime. Pag masaya si Lord sa buhay nyo, sa buhay natin, hindi niya tayo pagkukulangin eh. I-deposit, ilalagay ni Lord sa heart natin yung joy natin. Yung joy na kailangan natin, yung peace na kailangan mo, yung rest na kailangan mo. That's all we need. And the Lord is able to provide that when we bring joy to His heart. Kaysa ubusin natin yung oras natin magpasaya ng mga tao. No, trying to please them, doing everything that we can. Minsan, kahit na sobra-sobra, kahit na nga ubos ka eh. Iba ang Diyos. Pag siya napasaya natin, tiyak pasasayahin niya rin yung buhay natin. That is what I've learned in life. It's not when I had all of these things that I was the happiest. It was when I gave my all to Jesus. Kailangan ko itong sinasabi sa mga kabataan. Meron o wala. Kahit sa Lord, pag dalawa lang kami, sinasabi ko yun kay Lord, meron o wala, pinuno mo na yung buhay ko eh. Kaya ang goal sa buhay, hindi maabot yung tugatog ng tagumpay. Napaka-baabaw. Ang goal sa buhay, mapasaya ang puso ng Diyos. Kasi pag masaya ang puso ng Diyos, tiyak na tiyak, mga kapatid, pupunuin ng Diyos ang puso mo, ang buhay mo, ng lahat ng pangangailangan mo, to the point na wala ka ng ibang kakailanganin, kundi siya lang. Ecclesiastes 2 verse 26, to the person who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. Ang ganda ng prinsipyo ng Diyos. To the person who pleases God, ano daw idinadagdag ng Diyos? Wisdom, knowledge, happiness. But to the sinner, dun sa buhay na hindi nagbibigay ng lugod sa kanya, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. Ang ganda ng prinsipyo ng Diyos. Biruin mo, doon sa mga hindi sumusunod sa Diyos at hindi nakalaan ng buhay sa Diyos, sila yung maghihirap, they will really work hard, tapos ang gagawin ng Diyos, itatransfer niya yung pinaghirapan doon sa mga tao that pleases Him. Napakagandang pangako ng Diyos. And many times in my life, na-experience ko yun. Nakita ko yung mga klase ko, gapang sa pag-aaral, gapang talaga kung gapang. While I was busy doing the ministry, lahat sila, kumpulan, nagre-review, walang masama doon kasi nagtatanim tayo eh. Pero napatunayan ko yun. Totoo yung prinsipyo ng Diyos, Matthew 6:33. Unahin mo siya, bigyan mo siya ng lugod. Kaya nga nun sa classroom, inaasar pa nila ako. Kala ba namin di ka nag-aral? Kikita nila ako, busy ako sa church. But the Lord added everything that I needed that time. He added wisdom. He added favor. He added knowledge. I don't even have to work so hard for it. Why? Dahil trabaho ni Lord yun. When we please God's heart, we also move His hands. Kikilos siya sa mga areas ng buhay mo na parang imposible. Pagpapalain niya pag-aaral mo, pagpapalain niya finances mo, pagpapalain niya pamilya niyo, dahil nagbigay ka ng lugod sa Kanya. Kaya nga mapapansin din natin yun sa magulang eh. Pag natuwa sila, ako pansin ko yan sa tatay ko, pag natuwa sa amin, bibigay. Pero sinong matutuwa sa anak na suwail, hindi nakikinig? Bakit mo gugustuhin bigyan? Though walang favorite ang magulang, pero di ba? Ang pabor nandun sa sumusunod. Ganun ang Diyos. Kaya pag natuwa siya sa buhay natin, hindi mo kailangan patayin ng sarili mo para lang makuha yung mga pangarap mo. Trabaho ng Diyos yan. Gagawin yan para sa'yo. Ibibigay niya yung trabaho na pinapangarap mo. Ibibigay niya yung panalangin ng puso mo na matagal mo nang hinihingi. Ibibigay niya. You don't have to beg and beg. Hindi ganun ang anak eh. Pag humingi ang anak sa tatay, confident yan eh. Hindi yan kailangan lumuhod at magmakawa. Tatay niya yun. Ganun daw ang Diyos. We don't have to beg for the things that we're praying for. If we satisfy God's heart,
He will satisfy us with all good things in life. Napakarami pa, but these are some of the things that we can do to cure that emptiness that we're feeling. Di sapat ang oras, no? And I just pray that the Lord will really take from here and do His part. I want to end with this. Jesus did not die on the cross just so we could have an empty life. He left heaven. Iniwan ang rangya ng langit. He took our sin and our shame. Pero mo, kinuha niya yung kasalanan mo. Diyos, kinuha yung kasalanan natin. Kinuha yung kahihiyan natin. Nakakahiya tayo eh. Kasi makasalanan tayo, we are doomed to hell. Yun ang destiny natin. Baka lang nakalimutan natin mga kapatid, yun ang destiny natin. Whatever that we enjoy right now, it is just by God's grace. We are never deserving of all of this. He took our sin and our shame. He gave up His life. Tiniis niya nga lahat ng hirap eh. He was crowned with thorns. Dinura-duraan. He was hung on the cross of Calvary. He gave up His life for us to have ours. Iniwan ang kanyang buhay, kinalimutan ng sarili, para daw tayo ay magkaroon ng buhay. And have it to the full. Hindi lang yung mabuhay eh. No? Hindi lang yung mag-exist sa mundong ito at masabi lang na merong Sam, merong Anghel, merong Jasmine. No. Jesus didn't give up His life just so we could have life. But a life to the full. Ano yung full na yun? Yun ba yung full of money? Full of achievements? No. A life driven by purpose. You know your purpose. You are living out God's purpose in your life. You know where you're going. You know what you're doing in life. A life filled with hope. Hindi yung laging malungkot. Hindi yung laging lugmok. Hindi yung laging nasa kadiliman. And a life that lacks no good thing. Ito pala yung meaning ng fullness of life. Yung wala kang kinakailangan. Hindi ibig sabihin, sobrang laki ng bahay o dami ng sakyan. Pero yung araw-araw lahat pinoprovide ng Diyos. You lack no good thing. You are enjoying the best things in life. Ito yung pinangarap na buhay ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi niya tiniis yung hirap para lang tignan ka ngayon sa pinaka-miserable mong estado. Hindi ginive up ni Jesus ang buhay niya para lang tignan ka ngayon na nalulugmok at wala nang pag-asa sa buhay. He gave up His life just so we could enjoy the life that we will never be deserving to have. In line with our theme, it only takes one, hello God again, to experience true life. Do not turn to social media for your happiness. Do not turn to people for you to be satisfied. It only takes one, hello God again, to cure that empty, troubled heart. Wala nang ibang formula sa buhay, mga kapatid. Wala nang ibang susi sa buhay para mapuno yung empty area sa buhay mo, kundi yung bumalik ka kay Jesus. Nasa Kanya ang susi, nasa Kanya ang sagot, nasa Kanya ang pag-asa, nasa Kanya ang tunay na kagalakan.